sinabi ni Jesus, ang ibig kay sarili, na ialay ng isang tao, na ialay ng isa, ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Ang pag-aalay ng buhay para sa ating kapwa ay isang malaking bagay, ay isang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 5, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Ibig sabihin, may pag-asa ang bawat isa ho sa atin. Nababago ang isa dahil sa mga bagay na pinapakita ng isa. Ibig sabihin, kahit na gaano pa ang katigas ng puso ng isang tao, basta pinakitaan natin ang magandang pag-uugali at magandang asal, nababago din yan. Ang sabi nga, ang palanas ay naaagnas sa banayad na patak ng ulan. Ang palanas, yun po yung asbestos. Sa banayad na patak ng ulan, unti-unti, dahan-dahan, naagnas yan. Ibig sabihin, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ibig natin sabihin, ang bawat isa ay nababago batay sa impluensyang na ibibigay natin o na ipapakita natin sa kanila. Sa aking pagtatapos sa maikling salitang ito, nais kong sabihin ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 10. Ang sabi niya, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos ang mga tao in the circle of our care. Para sa ating pagkalinga, nilagay tayo dyan ng Panginoong Diyos para ibigin ang mga taong nasa paligid natin, kahit na sino yan. At kinakailangan natin silang tanggapin sapagkat gayon ang pagkalalang ng Panginoong Diyos sa kanila. Tandaan mo natin ang ating pamilya, ang ating kapwa, workmate man, maging community po natin, hindi siya mababago, hindi siya matatransform hanggat hindi natin naunawaan ang sinabi ng Romans chapter 12 verse 10. Ang sabi po, be devoted to one another in love, honor one another above yourself. Tagalogin po natin sandali yung bandang huli. Ang sabi ng bandang huli, parangalan ang isa't isa ng higit pa sa iyong sarili. Kapag ka natutunan mo nating parangalan ang isa't isa sa atin ng higit pa kaysa sa ating sarili, magkakasundo-sundo tayong lahat. Ibig sabihin, makagawa tayo, makakilos tayo ng sama-sama, kahit na sino yan, kahit ano yan, makaka-adjust tayo sapagkat pinaparangalan natin ang isa't isa ng higit pa kaysa sa ating mga sarili. Pagpalain mo tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, tayo po'y mag-pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyo sa kabutihan niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat binubuo kami ng iba't ibang personalidad. Pero inilagay niyo kami sa lugar, Panginoon, na kung saan naroon kami para matuto kaming magpakatao na yung values namin ay mapahalagahan o yung pagpapahalaga namin sa aming kapwa, pagpapahalaga namin sa aming sarili ay mag-mature kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga bagay na yan. Tatagumpay kaming lahat, Panginoong Diyos. Kung kami ay magpapasensyahan sa isa't isa, kung kami ay magbibigay ng mahabang pise sa bawat isa. Panginoong Diyos, dumadating yung mga panahon na nagkakaroon kami ng marahil hindi ng mga pagtatalo. Pero kailangan ng mga bagay na yan, Panginoon, para matuto din kami. Para kami, Panginoon, ay mag-mature unang-una sa aming sarili at higit sa lahat sa inyo. Pagpalain niyo kaming lahat, O Diyos, at maraming salamat, Panginoon, sapagkat magbibigay ng kanilang ulat ang provincial sports. Panginoon, dalangin namin sa biyaya po ninyo na kayo po magbe-bless sa kanila, na pagpapalain niyo po yung bawat mga programa nila sa kanilang paghahayag ng kanilang ulat. Dalangin namin sa inyo na ang lahat ng bawat isa po sa amin na mapapagpala dahil napakabuti niyo sa kanila at napakabuti niyo din sa amin. Maraming salamat. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang hepe at ang mga nasa ilalim niya ng kanyang pamamahala. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Itong dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Pagpalain mo tayong lahat ng Diyos. Okay, maraming salamat, Pastor Haralbe. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, tayo magsisimula na. Meron lang tayong trivia, maiksi lang. Magkakaroon po ng pork festival sa Quezon City sa March 30, kung hindi ako nagkakamali. Itatampok po na ng hindi bababa sa 300 putahe. Ito po ay sasaksihan ng Guinness Book of World Records. Sabi nila, nasa 500 putahe mo daw. May bayad lang na 180, pero you can avail all the food na pwede kayong kumain.
po. Okay, pwede kayong magdala siguro ng canister. Pwedeng mag-sharon. Okay, magandang umaga po. Bago tayo magsimula, mga kapatid, mga kasama, pwede bang mag-alay tayo ng isang minutong katahimikan? Iukot natin ang ating mga ulo para po dun sa ating kasamahan na namayapa, si Kuya Sunny Bagabagon, driver ng bus ngayon ay nasa pit rin. Iukot po natin ang ating mga ulo. Mag-alay tayo ng isang minutong katahimikan. Okay, maraming salamat. Tawagin po natin ngayon ang mga ngasiwa po ng Linggo Pagtasang ating watawat ay ang tanggapan ng Provincial Sports and Games Development Office sa panguna po ng kanilang pinuno, Ginoong Mario Robias. Tawagin po natin ang tagapagpadalo ng programa ngayong umaga, si Binibining Mary Grace Caballes. Magandang umaga po. Ang aming pong tanggapan, ang Provincial Sports and Games Development Office, ang naatasan ngayong umaga upang pamunuan ang ating lingguhang pagtataas ng watawat. Para po sa lupang hinirang, ito ay pamumunuan ni Binibining Marjorie Rodriguez, panunumpa ng katapatan sa watawat ni Binibining Joanna Celestina Himalanta, at panunumpa ng kawani ng gobyerno ni Binibining Reyna Rose Aquino. Lagay po natin ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiliw, sa silangalan, ayaw ng puso, sa piling ko'y bumayo. Upang itilin ang yelo ng mag-ibig sa pandutubig, di ka masisingil sa dagatang tutok sa simulan sa langit ng babaw ay hinatang lang sa magkayang pinamahal ng islakas ng kawan mo'y magsimulay ka nag-ibig ang itubig na talagang kailan ang kailan ang ibig luwag ang araw ng buwan aking magsikap buhay langit sa libo ang hindi kaya ng kamay ng langit ang kamatay ng dahil sa'yo. Ating itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa. Ako ay kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magkatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pangitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katuwalian, pagkasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol.
Sisikapin ko madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang atas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako ay kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko. At sa panahong ito, ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos-pusong nanunumpa. Ito ay dadako naman po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa para po sa pag-uulat ng mga nagawa ng Provincial Sports and Games Development Office. Narito po ang aming hepe, Ginoong Marlo June Campbell Tobias. Sa mananalawigan ng Laguna at patuloy na nagtataguyod ng serbisyong tama, Governor Ramil Hernandez, na kinakatawan po ng ating masipag na Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Herbanan, sa ating mga department at unit heads, sa mga chief of hospitals, at sa aking mga kapwa-kawani sa pamahalaan ng mananalawigan ng Laguna, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po ang aming tanggapan ng Provincial Sports and Games Development Office upang mag-ulat ng aming mga nagawa simula August 2022 hanggang February 2024. Ang aming tanggapan ay may dalawang functions. Una po ay ang implementation ng sports development programs sa ating lalawigan. Ang pangalawa po ay ang administration at maintenance ng Laguna Sports Complex. Para po sa sports development, ang aming tanggapan ay nakatutok sa grassroots development na naglalayong masahin at linangin ang ating mga homegrown athletes sa larangan ng sports. Karamihan po sa ating mga programa sa sports ay para sa mga kabataang 5 years old hanggang 17 years old, kung saan mahuhubog po natin sila upang mag-excel sa kanilang mga napiling sports. Noong June to August 2023, ay nakapagsagawa po kami ng 60 free sports clinic sa 17 sports discipline tulad po ng arnis, athletics, basketball, chess, football, futsal, karate-do, muay thai, penchak silat, softball, baseball, swimming, table tennis, taekwondo, lawn tennis at volleyball. Tayo po ay umikot sa iba't ibang lungsod at bayan sa Laguna na nakapagturo ng 2,186 na kabataan. Ito po ay naisagawa natin sa pakikipagtulungan ng ating mga local sports associations na recognized ng Philippine Sports Commission at ng mga national sports associations. Ito po ay sa kagustuhan po natin maipalaganap at maituro ng maayos sa ating mga kabataan ang kanilang mga napiling sports. Bukod po sa sports clinics, ay naglunsad din po kami ng iba't ibang intertown competitions at Governor's Cup tournament. Sa nakalipas na taon ay 11 Governor's Cup tournament at competitions ang aming nagawa, katulad ng competition sa badminton, swimming, karate-do, chess, taekwondo, football at basketball. Sa pamamagitan po ng mga programang ito, ay mas nalilinang at nagkakaroon ng exposure ang ating mga kabataang atleta sa mas mataas na level ng kompetisyon. Isang paraan din po ito ng Sports Office upang ihanda ang ating mga atleta sa national competitions tulad ng Batang Pinoy at masukat kung epektibo ang ating mga programang pampalakasan. Noong December 2022 ay naiuwi po ng Laguna ang ika-4 na pwesto sa overall medal tally ng Philippine Youth Games or National Batang Pinoy na ginanap sa Bigan City, Ilocos. Ang ating pong delegasyon ay matagumpay na nakapag-uwi ng 50 medalya. Kabilang po dito ang 20 golds, 14 silvers, at 16 bronze. Nakatanggap din po tayo ng 1.5 million pesos na cash incentives mula sa Philippine Sports Commission. Dito naman pong December 2023 ay nag-uwi po ang ating delegasyon sa pareho nitong kompetisyon ng 67 medals. Ito po ay binubuo ng 20 golds, 20 silvers, at 20 bronze.
Mas mataas po ito sa ating medal tally noong 2022. Tanging ang Laguna lang din po ang nag-iisang probinsya na pumasok sa top 10 overall standing. Noong nakaraang linggo lamang po ay nag-courtesy call ang ating mga batang Pinoy medalist kay Gov. Ramil kasama si Congresswoman Ruth Mariano Hernandez sa Cultural Center. At sila po ay pinagkalooban ng cash incentives para sa kanilang dedikasyon at tagumpay sa naturang national competitions na dala-dala ang pangalan ng ating lalawigan. Ang sports excellence po ay hindi makakamit sa isang-isang patalamang. Ang ating mga atleta at coaches ay nagbubuhos ng maraming taon at pagsasanay. Dahil po sa mga programa ng pamahalang lalawigan, ay marami pong kabataang Lagunense na nagsimula sa ating mga pre-sports clinics at local tournaments ang nakakapaglaro na po sa batang Pinoy, malarong pambansa, NCAA, UAAP, SEA Games, Asian Games, at iba't ibang national competitions. Ang ilan po sa kanila ay member na rin ng Philippine National Team, mga kabataang tunay na may pagmamalaki ng ating lalawigan. Maliban po sa ating year-round sports program, ay patuloy din po ang pagbibigay natin ng cash incentives at suporta sa mga coaches at atletang Lagunense na nagwagi ng medalya sa national at international competitions. Simula po noong August 2022, ay nakapagbigay na po tayo ng halaga 1,183,000 pesos worth ng cash incentive sa ating mga atleta at coaches na lumaro sa Batang Pinoy, SEA Games, Asian Games, at iba't ibang national at international competitions. Masaya din po kami ibahagi sa inyo na ang cash incentives po na maaaring matanggap ng ating mga atleta at coaches ay itinaas at inoble na po ang halaga. Kamakailan lamang po ay ipasa na sa aming sangguniang palalawigan ang bagong ordinansa. Ito po ay sa paglalayo ng ating mahal na Gobernador Ramil Hernandez na mabigyan ng maayos na pagkilala at suporta ang mga coaches at atletang Lagunense. Ang dati pong 5,000 pesos para sa gold medal sa mga national competitions, ngayon po ay ginawa ng 10,000 pesos. Ang dating 10,000 pesos po ay naging 20,000 pesos naman para sa bawat gold medal para sa mga international competitions. Tunay nga pong rise sa atletang Lagunense. Pagdating naman po sa administration at maintenance ng Laguna Sports Complex, ang aming pong tanggapan ay nakapag-accommodate ng 567 approved requests sa paggamit ng iba't ibang facilities. Itong nakaraang taon po, iba't ibang malalaking events din po ang ginanap sa Laguna Sports Complex, tulad ng ilang sa mga kanila festival events, Comelec Region 4 Esports Fest, Palarong Pambansa, Pre-National Qualifying Meet, 12 local colleges and universities Athletic Association National Games, Laguna Leg ng Bagong Pilipinas Servicio Fair, at DILG Calabarzon Sports Fest. Simula din po noong July 2023 ay nakakolekta na po ang aming tanggapan sa patnubay ng Provincial Treasurer's Office ng halagang 223,645 pesos mula sa mga rental fees ng ating mga sports facilities na nakakayon sa Provincial Tax Ordinance. Maliban po sa pagsasagawa ng aming mga programa, kami rin po ay nakikibahagi at tumutulong sa iba't ibang programa ng pamahalang palalawigan, katulad ng taong ng Civil Service Anniversary Sports Fest at kanilang festival. Ang mga maintenance personnel po namin ay patuloy na tumutulong sa mga aktibidad ng PGL Relief Operations Teams at nagbibigay ng manpower support. Sa kabila po ng kakaunting bilang, ang aming mga office of maintenance personnel ay patuloy na nagsisikap na may ipatupad ang mga sports development programs sa ating lalawigan at mapanatili ang ayusan, kalinisan ng humigit kumulang na 19 hectares na Laguna Sports Complex. Sa pagkakataon po nito ay nais po namin magpasalamat kay Gov. Ramil, kay Admin Dulce at sa iba't ibang tanggapan na sumuporta at nakatulong namin para maisagawa ng maayos ang aming mga programa. Nais ko rin pong pasalamatan ang aking mga kasamahan
sa Provincial Sports and Games Development Office na nakatuwang po sa pagpapatakbo ng aming tanggapan at sa patuloy na pagbibigay ng serbisyong tama sa ating mga kalalawigan. Muli, isang magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kaisay Laguna, love Laguna. Okay, maraming salamat, Sir Mario Tobias. Pwede bang palakpakan natin ang mga taga Sports Office? Nakita nyo naman, talagang on the go. Nagpapayan-bayan, talagang napaka-active ng ating Sports Office. Okay, ngayon naman ay hayaan nyo akong magpatalastas muna tayo. Sige, tawagin natin ang taga DSWD, si Ma'am Marit. Sino ba? Si Ma'am, tawagin natin. Ma'am Lucila, ano po? O Lucille. Naging plural lang. Lucy. Plural. Gawin natin singular. Ma'am Lucy. Maraming salamat, sir. Okay po, nais ko pong tawagin si Attorney Dulce Rabanal, ang ating administrator, para po igawad ang dalawang plaque na natanggap natin mula sa DSWD Regional Office, Calabarzon. Hayaan niyo pong basahin ko po ang laman po ng ating natanggap na award during the 73 anniversary po ng DSWD. Special award to the local government unit implementing social welfare and development laws, province of Laguna, the most active provincial social welfare and development office for the year 2023. Given this 50th day of February 2024 at Batangas Provincial Auditorium, Batangas City, signed by Director Barry R. Chua of DSWD Region 4A. So dalawa po ito. Ang isa po ay another citation. Special award to the local government unit implementing social welfare and development laws, province of Laguna, for the good practice for the year 2023. Ito po good practice, ito po yung nakita ng Region 4A na nag-implement po tayo ng Blue Card po sa ating information system. At tayo po yung regional winner, hindi lang po tayo nakapasok sa national at mayroon lang po silang mga recommendations po doon sa ating information system ng Blue Card po natin. Okay, maraming salamat, Ma'am Lucy. Pwede bang palakpakan naman natin ang ating PSWD? Okay, kanina pala nabanggit ko ay Pastor Haralbe. Sorry po, si Pastor Abaro ang nag-lead sa ating kanina. Sorry, Pastor. Susunod, babatiin ko naman si Pastor Haralbe ng Abaro. Okay, para po sa pagkilala sa ating mga... Meron pa bang announcement sa iba't ibang mga departments? Wala na. Okay, tayo dadako na po sa pagkilala sa ating mga pinuno ng ating bawat tanggapan. Atty. Dulce Rabanal, Ma'am Karina Macalos, Ma'am Teresa Nieva Riodica, Engineer Maximo Uri, Sir Mario Tobias, Sir Vivencio Malabanan, Engineer Pablo Del Mundo Jr., Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Mitzi Elbo, Ma'am Feli Cruz, Engineer Abet Arellano, Ma'am Jocelyn Litan, Ma'am Nelia Espino, Mr. Marlon Tobias, Sir Edwin Bautista, Dr. Colegio Gascon, Ma'am Lucia Almeda. Yan, tama na ngayon, Ma'am. Ang ating Dr. Roda Valenzuela, Dr. Sara S. Salamat, Dr. Rene P. Pangamasbad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Pontehilo, Dr. Herma Formelosa, Dr. Hilson Balendo,
Dr. Edgar M. Palacol, Dr. Margina Esporal, Dr. Peter Huy, and Dr. Maria Teresa Lapitan. At ngayon naman po, para sa mensahe ng ating gobernador, Governor Ramil Hernandez, ay ibibigay po sa atin ng ating panlalawingang administrador, Atty. Dulce H. Rabanal. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Of course, sa pangalan po ng ating Gobernador, Ramil Laurel Hernandez, ang nagsimula ng serbisyong tama. Atin pong binabati, of course, ang ating mga department heads, unit heads, mga chief of hospitals. At syempre, nais kong i-recognize ang aking mga kapwa-kawani na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning. At syempre, pinapaimbita ni Dr. Judy Rondilla ang ating lahat ng department heads, unit heads, no? Mga chief of hospital sa kanilang kick-off celebration ng 100 taon ng Laguna Medical Center. Congratulations, Dr. Judy. Mamaya po, kasama natin si Senator Bongo as guest of honor. Kaya lahat po ng ating mga department heads ay iniimbitahan. Ano, Doc? Okay. So, sa ating pong Provincial Sports and Development Office sa pangunguna ni Mario Tobias, congratulations sa inyong mga accomplishment, no? Palakpakan naman natin ang sports. Alam nyo, yung inyong patuloy na dedikasyon, commitment, have led our athletes to unprecedented heights, no? Nakita naman natin na napakaraming achievements ang nagawa ng ating mga atletang Lagunense at dahil din yon sa inyong patuloy na guidance, ano, at pamamahala. Kaya maraming salamat sa ating mga taga-sports dahil talagang kitang-kita naman yung inyong commitment at dedikasyon dito sa mga na-achieve ng athletes natin, ano? Kaya pagpatuloy nyo pa ang inyong ginagawa sa lahat ng bagay, laging kasama natin ang sports, no? Lalo ngayong Anilag. Napaka-active na ating mga tao dyan. Kaya maraming salamat sa inyo. Ipagpatuloy na pa lagi yung inyong ginagawa, no? Dahil marami pa tayong programa na dapat gawin. Okay? So again, sa inyong lahat, maraming salamat. Magtrabaho na tayo. Lunes na naman. This is our last Monday of the month, no? Ang bilis ng panahon, March na, no? Kaya everyday, magtrabaho lang tayo ng maayos. Okay? Thank you. God bless you. Have a nice week, everyone. Thank you very much. Congratulations sa PSWDO. Ma'am Lucy, congratulations. Photo ops now, sport.